Samantala, sa harap ng isang malaking gate, isang malaking grupo ng tao ang nakapila. Isa sa mga walang kwentang tauhan ang nagsabing, "Tingnan mo doon." Itinuro niya si Yunming, at sinabing, mukhang isa siyang babaero. Mukha pang babae ang mga bantay niya. Habang patuloy ang kanilang walang kabuluhang kwentuhan, ang isa pang nobody ay nagsabing, ang Sichuan Assembly ay isang malaking event, kaya ano ang silbi niya dito kung ganyan lang ang asal niya? Ang kanilang hinala, mahina ang martial skills ng ating Chad. Ngunit habang nagmumukha silang mga tanga, lahat ng babae sa paligid ay nagkakagulo dahil sa kagwapuhan ni Yunming. Maging ang mga hukom ay napansin nito, iniisip na sa lahat ng mga martial artist na nakita nila, walang makakahigit sa hitsura ni Yunming. Isa sa mga hukom ang nagtanong, anong pamilya o sekta ang pinagmulan mo? Nang marinig ang pangalan ng Tang Clan, napamulagat ang mga hukom. Agad nilang nalaman na siya si Tang Yunming, ang batang master ng Sichuan Tang family. Sa kabilang banda, makikita naman ang isang babaeng kalahating nakadamit, ang kanyang layunin ay patayin si Yunming. Napag-alaman niya na nagparehistro si Yunming ng maaga sa Sichuan Assembly at ngayon ay nagpapahinga na sa kanyang silid. Napangisi siya at iniisip, hayaan mo siyang magpahinga. Kapag nagkita kami, papatayin ko siya para maipaghiganti ang aking galit. Sa isang flashback, makikita siya na umiiyak habang hawak ang isang aklat. Ang lugar kung nasaan siya ngayon ay pugad ng mga bandido. Palaging mag-isa, madalas siyang takutin ng mga ito, ngunit sa kabutihang palad, iniligtas siya ng isang senior aunt. Dati siyang kinakasama ng isang mataas na opisyal ng militar ngunit itinuturing lang siyang laruan. Isang araw, biglang namatay ang opisyal, nakilala bilang isang collector ng martial art manuals. Sa kagustuhang magkaroon ng bagong buhay, kinuha niya ang isa sa mga manual at tumakas. Doon niya nakilala ang gray-haired gorilla, na nagturo sa kanya ng martial arts. Naging malapit sila sa isa't isa, at itinuro nito ang mga batayang teknik ng Wong sect upang maprotektahan ang sarili. Matapos ma-master ang mga ito, sinimulan niyang praktisin ang Red Lotus Flame Art, ang martial art manual na ninakaw niya. Ngunit hindi siya iniwan ng malas mula nang simulan niya ang pagsasanay, unti-unting nanghina ang kanyang katawan, na tila nahawaan ng isang sakit na walang lunas. Nang maunawaan niyang malapit na ang kanyang katapusan, iniwan niya si gray-haired gorilla. Ayaw niyang makita siya sa isang kahabag-habag na kalagayan. Lumipas ang mahabang panahon, at nalaman niyang si gorilla ay naging pinuno ng Darkness Silence Sword at mabilis na umaangat sa kapangyarihan. Sa kabilang banda, siya ay unti-unting namamatay, araw-araw na nasasadlak sa matinding sakit na halos magtulak sa kanya upang wakasan ang sariling buhay. Gayunpaman, ang kanyang mga pagsisisi ang pumipigil sa kanya na mamatay. Ang huling hiling niya ay muling makita si gorilla kahit isang beses pa. Isang araw, natagpuan siya ni Black Lizard, na kasama si gorilla. Sinabi ni Black Lizard na siya ang babaeng may pambihirang talento, ngunit hindi niya maunawaan kung bakit siya nasa bingit ng kamatayan. Ipinaliwanag ni Lizard na natutunan niya ang martial arts ng parehong yin at yang, na naging sanhi ng labanan ng kanyang enerhiya at vitalidad, kaya't unti-unting humina ang kanyang katawan. Sinabi ni Black Lizard na dapat niyang bigkasan ang formula ng martial arts na kanyang natutunan. Para sa kanya, tila ito'y isang himala. Parang nahipnotismo siya sa mga salita ni Lizard, kaya buong lakas niyang binigkas ang formula. Sa loob ng wala pang kalahating oras, binago ni Lizard ang formula at lumikha ng bagong bersyon ng Red Lotus Flame Art. Nagulat siya nang marinig na inangkop ito ni Lizard upang magamit ng isang babae kahit pa may yang energy siya. Ipinaliwanag ni Lizard na kapag naabot niya ang mataas na antas ng martial art, kusang gagaling ang kanyang mga naipong internal injuries. Ang taong nagligtas sa kanya ay walang iba kundi ang Black Death Alliance leader, na namumuno sa Sichuan. Bilang pasasalamat, itinatag niya ang Transforming Heart Sect at sumali sa Black Death Alliance. Dahil si Gorilla ay bahagi rin ng Black Death Alliance, inisip niyang maaari nilang muling ituloy ang kanilang nakaraan. Ngunit malinaw siyang tinanggihan ni Gorilla, sinabing natagpuan niya ito dahil lamang sa talento nito at hindi dahil sa iba pang dahilan. Sinabi pa niya, huwag ka nang magpaalipin sa nakaraan. Hindi na ako ang taong iniwan mo noon.
Napagtanto niyang masyadong malayo na ang narating ni Gorilla, ngunit hindi niya siya masisisi dahil siya rin naman ang unang umalis. Ngunit hindi siya nawalan ng pag-asa. Pinili niyang pigilan ang kanyang damdamin, umaasang darating ang araw na mauunawaan ni Gorilla ang kanyang katapatan. Gayunpaman, isang araw, narinig niya ang balitang nilipol ni A.R. Chad ang Darkness Silence Sword. Mula noon, nagpasya siya na patayin ang batang master ng Tang family, si Tang Yunming. Balik sa kasalukuyan, determinado siyang hanapin at tapusin si Yunming. Gayunpaman, alam niyang nalampasan na ni Yunming ang Peak Realm, at kahit na may Red Lotus Flame Art siya, mahirap pa rin itong gawin. Sa kabila ng lahat, napangisi siya, iniisip ang kanyang plano para sa darating na Sichuan Assembly, kung saan hindi makakatakas si Yunming. Nahiga siya sa kama, na may pangit na ekspresyon, habang naghihintay ng pagbagsak ng ating Chad. Bagamat malungkot ang kanyang kwento, tila sapat na para sa kanya na may kwento ito sa kalahati ng kabanata. Samantala, sa isang manor, makikita si Yunming na nagmumuni-muni. Habang ginagawa niya ito, muling nagpakita si Snakey at iniisip, si Yunming ay isang halimaw. Kanina pa niya binabali ang kanyang mental training ng mahigit 1 oras, ngunit hindi man lang siya gumalaw ni kaunti. Mahirap paniwalaan na ang focus na ito ay mula sa isang bata. Si Snakey ay naniniwalang kung hindi niya alam na si Yunming ay bata pa, baka isipin niyang isa itong matandang master na bomb ata muli. Hindi niya mauari kung ano ang eksaktong ginagawa ni Yunming sa kanyang mind realm. Sa loob nito, kasalukuyang nakikipagdulo siya sa kanyang master ng one-on-one. Pareho silang naghahanda, ang kanilang mga espada ay nasa magkatulad na posisyon. Sabay silang umatake gamit ang eliminate technique, nagresulta sa isang napakalakas na pagsabog mula sa salpukan ng kanilang mga espada. Habang unti-unting naglalaho ang nakakasilaw na liwanag, pantay pa rin ang dalawa, hanggang sa biglang mahati si Yunming sa gitna. Inaasahan na niya ito, imposible ang ganap na pagsasakatuparan ng eliminate technique gamit ang Green Heart Poison technique. Kahit na nagawang patayin ni Yunming ang 70 kalaban gamit ang eliminate, isa lamang itong binabaan na bersyon na hindi kayang maipakita ang kalahati ng tunay na lakas nito. Kung nasa buong kapangyarihan ito, maaaring hatiin ang buong lugar sa dalawa. Sa kanyang nakaraang buhay, gumamit siya ng isang mental technique na tinatawag na destructive force. Tanging sa pamamagitan ng pagmaster nito maaaring tunay na ma-unleash ang kapangyarihan ng eliminate technique. Gayunpaman, may kalikasan ang destructive force na nagpapahina sa katawan, na nagdudulot ng biglaang pagkamatay ng ordinaryong tao. Tanging siya at ang kanyang master, na parehong isinilang na may kakayahang kontrolin ang ganitong lakas, ang may kakayahang gamitin ang teknikong ito. Ngayon na narating na niya ang peak realm at mas malakas na ang kanyang katawan, kung ma-master niya ang destructive force, maaari niyang mabilis na maabot ang antas ng martial prowess na taglay niya sa kanyang nakaraang buhay. Ngunit napaisip siya, masyado na ba siyang nahuhumaling sa espada? Kahit na ito'y isang binabaan na bersyon, nagawa pa rin niyang maipakita ang asensya ng eliminate technique gamit ang kanyang kasalukuyang lakas. Ang dahilan ng kahinaan nito ay dahil hindi tugma ang kasalukuyang mental technique sa kanyang estilo ng espada. Naisip niya na maaaring baguhin ang Green Heart Poison technique upang maging angkop ito sa kanyang swordsmanship. Bigla siyang nagising, at nakita niyang may marka sa kanyang mukha, nagdodrawing si Troll sa kanya. Sinaway niya si Yunming na tumigil, ngunit patuloy itong nang-aasar. Nagulat si Morrow, at tinanong kung natutulog siya, na agad namang itinanggi ni Yunming. Nang tanungin kung handa na sila, sinabi ni Morrow na kanina pa silang naghihintay. Sumagot si Yunming na oras na upang umalis. Habang naglalakad, nagtanong si Yunming kung hanggang kailan ituturing ni Morrow si Yunming na parang kaibigan. Sinagot ito ni Morrow, bakit mo pinakikialaman, siya mismo hindi umaangal. Nauwi ito sa pagtatalo ng dalawa, kaya't napilitan si Yunming na pumagitna. Sinabi niya na hindi naman mali si Yunming, na ikinagalit ni Morrow. Kampihan mo pa siya, ani Morrow. Pero nagkasundo rin sila na walang saysay ang pagiging masyadong marangal sa harap ng mga bangkay ng mga kaaway. Gayunpaman, sinumpa ni Morrow na makakabawi siya kay Yunming sa hinaharap.
Samantala, sa puso ng Black Death Alliance, naghihintay ang mga tao para sa pagsisimula ng kompetisyon. May tumutugtog ng musika, mga babaeng magkahawig ang itsura. Tila naging tamad ang artist. Dumating ang isang babaeng may pangit na bangs at ipinaliwanag ang mga tuntunin ng Sichuan Assembly. Ang layunin ng kompetisyon ay ayusin ang mga power struggle. Sa tradisyon, pinapayagan maging ang life and death duels. Ang mga pusta ay nakasulat sa isang kontrata, at ang panalo ay makakakuha ng mga karapatang iyon sa loob ng 5 taon. Kung may magreklamo, ang pangunahing sekta ang magpapatunay ng resulta. Ang sinumang sum-ires sa mga patakaran ay magbabayad ng angkop na kaparusahan. Nagulat ang mga walang kwentang karakter sa narinig, pero sa totoo lang, masyado ng maraming screen time ang nasayang sa kanila. Hindi pa natin nakikita ang ating main Chad, ngunit tinapos ni Horrible Bangs ang kanyang pagpapaliwanag at sinabi sa lahat na sa taong ito ng Sichuan Assembly, pinapalakas sila ng isang kilalang swordsman na tinatawag na Sword of the Nine Rings, si Branch Eating Rabbit. Nagulat ang lahat sa balitang ito, at isang walang pangalan na karakter ang nagsabi na ang Sword of the Nine Rings ay isa sa mga 6 Grandmasters, ang pinakamalakas na puwersa sa Black Death Alliance. Si Fatty, nakatabi ni Yunming, ay namangha ng makatagpo ng Rabbit, dahil matagal na niyang pangarap na makilala ito. Ngayon, makikita natin ang ating main Chad, nagulat si Yunming nang malaman na ang Rabbit ay umabot na sa Fire Realm. Ipinakilala ni Rabbit ang kanyang sarili at sinabi na dumating siya sa assembly kasama ang anak ng pinuno, si Yoni. Inaasahan niyang makikita ang magandang pagganap mula sa lahat. Habang papatapos na ang pagpapaliwanag ni Horrible Bangs, isang walang pangalan na karakter ang nagtaas ng kamay at humiling ng permiso mula kay Rabbit na hamanin ng Mega Chad sa isang life and death duel. Si Blood ay nag-isip na parabang madali lang para sa kahit sino ang makipaglaban, at dapat magpasalamat pa nga si Mega Chad dahil siya ay isang one-chapter character. Ang walang pangalan na karakter ay tinawag na Nobody Number 1, anak siya ng gray-haired gorilla mula sa Darkness Silent Sword sect. Napansin ni Rabbit ang pagkakaroon ng 2 espada ng kalaban, kaya't inisip niyang siguro'y paghihiganti ang dahilan ng hamon, lalo na't narinig niyang si Yungyang ang pumatay sa kanyang ama, ang gray-haired gorilla, na isang malakas na miyembro ng Alliance. Binati ni Nobody Number 1 si Rabbit bilang tagapagmana ng Darkness Silent Sword sect at ipinahayag na nais niyang maghiganti para sa pagkamatay ng kanyang ama, na pinatay umano ng Young family head ng Tang Clan. Nang marinig ito, nagalit si Mio dahil sila mismo ang unang umatake sa Tang Clan. Sinabi ni Yunying na tumahimik na lang, baka marinig sila. Pinayagan ni Rabbit ang duelong ito at tinawag si Yunming na pumanik sa entablado. Parehong umakyat sa entablado at nagharap upang magtulungan patayin ang isa't isa. Ayon sa lahat ng nanunood, nakumpirma na si Yunming ay isang one-chapter character, at sa kabila ng mga kasanayan at lakas nito, ang mga kababaihan ay abala sa kanyang hitsura. Si Rabbit, na nakatingin kay Yunming, ay iniisip na tila kumikinang ang reaksyon ng anak ng clan leader. Sa isip niya, magiging malaking pagkabigo kung matatalo si Yunming sa duel. Inisip din ni Blood na kahit walang plot armor, kayang tapusin ni Yunming ang laban sa isang suntok. Binanggit ni Rabbit na walang sinuman maliban sa combatants, kanilang mga gwardya, o mga attendants ang maaaring makialam sa life and death duel. Wala ring mga paghihigpit sa mga paraan ng pag-atake, at maaaring hindi pansinin ang pagsuko ng kalaban dahil ito ay isang life and death duel. Tinatanong ni Rabbit ang bawat isa kung sila ay handa na. Tumugon si Nobody at si Yunming ng sabay, at napagkasunduan nila ang mga kondisyon ng laban. Dahil sila ay kumakatawan sa kanilang mga sekta, pinapayagan silang magdala ng kanilang mga gwardya at attendant. Tanong ni Rabbit kay Yunming kung hindi niya ba dadalhin ang kanyang gwardya. Sumagot si Yunming ng walang anumang ekspresyon, na nagsasabing mayroon siyang gwardya, ngunit inutusan niyang huwag makialam dahil anuman ang mangyari, hindi magbabago ang kinalabasan ng laban, kahit isa lang ang lumaban o 3. Narinig ito ni Nobody Number 1, Number 2, at Number 3, kaya lalo silang nenas. Sinabi pa niya, mas pangit pa kayo kaysa sa paa ng aso ko. Habang naririnig ito, naging matapang ang Rabbit at opisyal nang inanunsyo ang simula ng laban. Inilabas ng 3 Nobody ang kanilang mga espada, pero nanatiling kalmado si Yunming. Sa ilang galaw lang, inutusan ni Nobody 1 ang kanyang mga tauhan.
Nagkunwari silang parang mga kopya ng karakter mula sa Black Myth, Wukong dahil mukha nga silang unggoy. Ang enerhiya ng espada na kanilang inilalabas ay ikinagulat ng lahat. Ito ang kilalang Dark Sword energy ng dakilang master ng Great Silent Sword Sect. Habang naghahanda ang mga walang kwenta, sumugod si Nobody's 1 at 2 kay Chad Yunming. Ang plano nila ay magpanggap na aatake habang hinahanap ang tamang pagkakataon para saktan siya gamit ang kanilang pangit na teknik sa martial arts. Pero nagulat sila dahil sa halip na umatake, bigla silang bumagsak sa lupa. Tahimik ang lahat, nakatingin sa nangyari, kabilang na ang rabbit at ang mga pangit na bangs. Hindi nila maunawaan kung paano bumagsak ang dalawa hanggang sa napansin nilang may mga balahibong karayom na nakatusok sa kanilang leeg. Gulat ang rabbit dahil sobrang bilis ng mga karayom, hindi man lang niya nakita. Binuksan ni Yunming ang kanyang bibig at tinanong, hanggang kailan ka tatayo dyan sa stance na yan? Nakakabagot na. Narinig ito ni Nobody One kaya lalo siyang nenas. Sinabi niya, papatayin kita. Sabay tumakbo ng mabilis, kaya nabasag ang lupa. Hawak ang dalawang espada, sinubukan niyang i-on-shot si Chad Yunming. Pero biglang naglaho ang espada niya, na siyang ikinagulat ng disposable character. Napansin niya na si Yunming ay nakatayo sa likuran niya. Sinabi nito, sa mga umatake sa tangklan noong kompetisyon, may 2 tao na gumamit ng sword energy tulad mo. Isa roon ay ang tatay, ang dating leader, at ang isa pa ay ang especially iya. Habang sinasabi ito, tinusok ni Yunming ng karayom ang leeg ni Nobody. Pero ikinumpara sa kanila, napakalayo ng antas mo. Narinig ito ni Nobody at napaluha sa galit. Nangingibabaw ang emosyon niya, at para bang malapit na siyang mag-transform bilang Superior Broly. Habang papalayo si Yunming, iniisip niya, sila ang nagsimula nito, pero sila rin ang puro dakdak tungkol sa paghihiganti. Sa gilid naman, hindi makapaniwala ang mga tao sa bilis ng laban. Isa sa kanila ang nagsabi, ang layo ng agwat ng mga kasanayan nila. Ang iba naman ay nag-iisip kung ang kahalili ng Darkness Clan ay talagang walang kwenta. Naiinis si Nobody, hindi dahil hindi niya maipaghiganti ang kanyang ama, kundi dahil mas mahina siya kaysa sa kanyang stepbrother. Biglang may sumigaw, tapos na ang laban. Pero sa huling saglit, naging kulay itim ang espada ni Nobody at inilunsad niya ang kanyang huling atake kay Yunming. Gulat si Chad, pero handa siyang ipakita na mas mahusay siya. Akala ni Nobody ay maipapakita niya na mas magaling siya kaysa sa kanyang stepbrother at makaliligtas pa ng isang chapter, pero biglang bumaliktad ang sitwasyon. Hinawakan ni Yunming ang espada gamit ang kanyang mga kamay, na labis na ikinagulat ni Nobody. Hinati niya ito sa mga piraso gamit ang kanyang kamao, na nagpasindak sa rabbit at sa mga pangit na bangs. Halos maiyak ang dalawa, at ganoon din ang crowd. Pero para sa duo ng retards, hindi na ito nakakagulat dahil masyado na nilang madalas makita ito. Hindi na nakaligtas si Nobody sa chapter na ito at namatay siya. Rest in peace, hindi ka namin maaalaala. Plano ni Yunming na magdahan-dahan sa laban, pero nagulat siya sa kakayahan ni Nobody kahit na tinamaan na ito ng lason na dapat pumipigil sa pandinig at nagpaparalisa ng katawan. Nakuha ng rabbit ang atensyon ni Yunming at sinabi, kahanga-hanga ang ipinakita mong blade technique sa ganitong sitwasyon. Narinig niyang sinasanay ng tangklan ang kanilang mga kamay para humawak ng matutulis na sandata o magsuot ng gloves, pero hindi niya inasahan na kayang harangin ang sword energy gamit ang kamay lamang. Kung nakita ni Blood ang kasanayan ni Yunming, siguradong magmamakaawa siyang maging disipulo nito. Habang iniisip ni Yunming, naalala niya na nagawa niyang harangin ang atake dahil sa Dragon Scale Armor, pero hindi na niya kailangang ipaalam ito. Sa halip, sinabi niya na ang kanilang angkan ay may ganitong uri ng proteksyon. Namangha ang rabbit sa ipinakita niyang galing at opisyal na inanunsyo si Yunming bilang panalo. Dagdag pa rito, binigyan siya ng opsyon na magpatuloy pa sa mga duelo o itigil kung nais niya. Ngunit tulad ng isang tunay na Chad, sinabi ni Yunming na magpapatuloy siya. Nagulat ang rabbit nang tanungin siya ni Yunming kung papayagan ba ng Sword of Nine Rings. Dagdag pa niya, kahit pa lahat ng miyembro ng Black Death Alliance ay magtulong-tulong na salakayin siya ng sabay-sabay, pareho lang ang magiging resulta. Nilinaw pa niya na hindi lang niya tinutukoy ang mga kalahok,
kundi pati na ang lahat ng nasa ilalim ng alyansa. Lumipat ang eksena sa entablado kung saan nakatayo si Yunming sa arena, habang nakahandusay sa lupa ang mayabang na kalaban na patay na. Isang talunan mula sa karamihan ang sumigaw, sinasabing nababaliw na si Yunming sa pagsasabing sabay-sabay silang umatake. Isa pang pangit na daga ang nagsabing nagiging arrogant na si Yunming matapos talunin ang isang kalaban. Akala mo kung sino ka na? Dagdag pa nito, ang mga retards na ito ay talagang hindi alam ang kanilang sinasabi. Sinabi nila kay Yunming na wala siyang espesyal na katangian dahil isa lang siyang batang pinuno ng isang bumagsak na angkan. Idinagdag pa nila na ipapakita nila kung ano ang tunay na lakas. Isa lang ang masasabi ko, puro ilusyon ang mga ito. Pero biglang may boses na narinig si Yunming, ang pangit na bangs na nagsabing, bagamat pinapayagan ng life and death duels, hindi ito lugar ng rambulan para sa mga hamak na siga sa lansangan. Chick, ayusin mo muna ang buhok mo bago ka magbigay ng mga ganitong linya. Pinilit niyang magmukhang opisyal habang sinasabi na ang Sichuan Assembly ay isang formal na kaganapan kung saan ipinapakita ng bawat sekta ang kanilang mga kasanayan. Bilang mga tagapag-organisa ng taong ito, hindi nila papayagan si Yunming na baliwalain ang mga patakaran at kumilos ayon sa sariling kagustuhan. Ngunit ang nakakatawa, paano nakatagal ang karakter na ito mula sa isang chapter lang hanggang sa 5 chapter. Muling nakialam ang Rabbit at sinabing hindi kailangang maging sobrang istrikto. Curious siya kung hanggang saan aabot si Yunming. Gayunpaman, sa diwa ng Sichuan Assembly, ay pangako niyang papasok siya para ihinto ang laban kung sakaling lumala ang sitwasyon. Walang magawa ang bangs kundi sumunod sa nakatataas. Nagmukha siyang parang mababali ang ngipin habang inihayag na dahil pinayagan ito ng Grandmaster, wala na siyang sasabihin pa. Sinabi ng Rabbit kay Yunming na ang mga teknik ng Tang family sa pag-asasin ay idinisenyo para sa malawakang pagkawasak. Ang sabay-sabay na disorganized na pag-atake ay magdudulot lang ng kaguluhan. Kaya lilimitahan niya ang bilang ng mga kasali sa pinagsamang atake sa 3 lamang. Si Yunming ang pipili ng kanyang mga kalaban. Idinagdag pa niya na kung hindi kontento si Yunming sa mga kondisyon, maaari siyang magsalita ngayon. Ngunit ngumingiti lang si Yunming at sinabi, tinatanggap ko ang lahat ng kondisyon mo. Ilang sandali lang, nagulat ang Rabbit. Akala niya ay tamang desisyon ang ginawa niya, iniisip na kapag hinarap ni Yunming ang ilang kalaban, unti-unti nilang malalaman kung paano kontrahin ang mga feathered needles niya at magagapi ang kanyang mga teknik sa pag-asasin. Ngunit mali siya. Sa loob ng wala pang 1 oras, higit sa kalahati ng mga kalaban ang nawalan ng buhay. Ang nakakagulat, tanging ang feathered needles at late catching technique lang ang ginamit ni Yunming, ngunit wala ni isang kalaban ang nakapagbigay ng disenteng laban. Lalo itong ikinabahala ng Rabbit. Ayon sa kanyang pagtatansya, ang lakas ng internal energy ni Yunming ay hindi dapat umabot sa ganitong antas. Hindi niya maunawaan kung bakit ganoon kalaki ang agwat ng kasanayan nila. Ngunit sa bilis ng mga pangyayari, napagtanto niyang talagang hindi mapipigilan si Yunming. Ang buong Sichuan Assembly ay tila nanganganib na mabuwag habang ang mga natitirang kalahok ay nag-uunahang tumakas para mailigtas ang kanilang buhay. Sa gitna ng kaguluhan, biglang lumitaw ang isa na namang karakter na parang pang isang kabanata lang ang itatagal. Habang lahat ay tumatakbo, ang basurang ito ay tumayo na parang isang overpowered na bida, sabay yapak sa lupa na nagdulot ng malakas na pagyanig. Napukaw nito ang atensyon ng mga tumatakbong kalahok, pati na rin ng Rabbit at ng 2 troll. Ang bagong karakter ay nagmula sa Rising Phoenix Sect at hayagang hinamon ang ating Chad. Sinabi niya sa iba na hindi na nila kailangang makialam dahil ang kanyang mga bantay at siya mismo ay sapat na para harapin si Yunming. Napakalaking yabang para sa isang mukhang mommy. Tinukso pa niya si Yunming, sinasabing matatapos na ang pagdadaldal nito. Hindi na natin tatawagan sa pangalan ang basurang ito, tatawagan natin siyang banana peel. Namangha ang Rabbit dahil sa halip na tumakbo tulad ng iba, ang karakter na ito ay nagpakita ng tapang na harapin ang ating Chad, isang bagay na inaasahan mula sa Rising Phoenix Sect. Tinanong ng Rabbit si Yunming kung may reklamo siya o kung nais pa niyang ipagpatuloy ang life and death duel.
Kalma lang na sinabi ni Yunming na wala siyang pagtutol, pero lihim niyang iniisip na ang katawan ng banana peel ay hindi pangkaraniwan. Kahit sa kanyang nakaraang buhay, hindi pa siya nakakita ng ganito. Dahil tinanggap ni Yunming ang mga kondisyon, nagpatuloy ang life and death battle. Hindi na nag-aksaya ng oras si Yunming at agad na naghagis ng mga karayom sa napakabilis na bilis. Ngunit ginamit ng dalawang bantay na parang palaka ang kanilang katawan para salagin ang mga karayom. Napansin ni Yunming na imbes na masugatan, nabasag pa ang mga karayom nang tumama ito sa kanilang balat. Nausyak si Senior Troll Mio nang makita niyang tumalbog ang mga feathered needles. Dito napansin ni Yunming na ang kanilang balat ay tuyot at bitik-bitik na parang balat ng puno. Nakakadiri isipin na kinopya nila ang isa sa mga paborito kong karakter, si Groot, pero ginawang third-rate na kontrabida. Iniisip naman ng Rabbit na ang Withered Tree Divine Art ang dahilan nito. Ang teknik na ito ay nagpapa-wither ng katawan ng gumagamit na parang matandang puno, kapalit nito ang balat na matibay na parang barko at kayang salagin kahit ang sword energy. Dagdag pa rito, ang kanilang mga kalamnan at buto ay mas siksik, kaya't tumaas ang kanilang lakas. Sa puntong ito, inisip ng Rabbit na baka nasa alanganin na ang ating Chad. Samantala, sinubukang umatake si Banana Peel sa ating Chad nang wala pang isang segundo, pero mabilis itong naiwasan ni Yunming. Napunta agad siya sa likod ng isa sa mga bantay, handang umatake gamit ang karayom sa kanyang kamay. Mabilis niyang isinaksak ang karayom sa ulo ng bantay. Dahil ang karayom ay nababad sa lason, agad na nasawi ang bantay. Dahil dito, nagalit ang pangalawang bantay at sumugod kay Yunming. Pero hinarap siya ng ating Chad at sinabing, tingnan natin kung matibay din ang dila mo tulad ng katawan mo. Sa kasamaang palad, namatay ang bantay. Mukhang nasobrahan sa laruan, si Yunming. Napansin ni Yunming ang isang kamao na papunta sa kanya, pero sa isang iglap, naiwasan niya ito. Nagulat si Banana Peel sa bilis ni Yunming. Ngayon, ginamit ni Yunming ang kanyang internal energy sa isang ataking palad na layong wasakin ang katawan ni Banana Peel. Pero nagawa pa rin itong harangin ang atake. Sumubok pa itong umatake kay Yunming pero hinawakan siya nito sa leeg habang may nakakalokong ngiti sa mukha. Sinabi ni Yunming, bibigyan kita ng puntos sa tibay ng katawan mo. Pero kung ito lang ang kaya mo, ilusyon lang na matatalo mo ako. Parang nilalay ni Yunming si Banana Peel, sinasabing wala na itong maipapakita pa. Sa kabila nito, biglang natawa si Banana Peel. Sinabi niya kay Yunming, napakatanga mo kung iniisip mong tibay lang ang meron ako. Matagal ko nang hinihintay ang pagkakataong ito, Yunming, ang mahawakan mo ako. Tahimik na nanatiling walang sagot si Yunming, habang nagwawala si Banana Peel. Isang berdeng aura ang nagmumula sa kanyang katawan. Galit na sinabi nito kay Yunming, ito ang tunay na asensya ng Withered Tree Divine Art. Sa isang flashback na hindi na natin gustong makita, ipinaliwanag ng kanyang ama ang totoong kapangyarihan ng teknik na ito. Gayunpaman, sinabi rin ng ama na hindi dapat ipakita sa mundo ang lihim ng teknik na ito. Kapag ginamit ito, kailangan niyang patayin ang kanyang kalaban. Iniisip ni Banana Peel na ito na ang tamang pagkakataon, kaya ginamit niya ang kanyang pinakamalakas na atake. Habang bumabalot ang aura kay Chad, nagsimula siyang magyabang, hihigupan ko ang lahat ng iyong internal energy. Napabuntong hininga si Yunming at malamig na sinabing, itigil mo na ang ginagawa mo, o baka magawa ko ang hindi mo inaasahan. Pero wala na sa tamang pag-iisip si Banana Peel. Sa puntong ito, parang nakakaawa na siya. Lalo na't hindi niya alam na halos walang limitasyon ang internal energy ni Yunming. Malamang, hindi niya kakayanin ang mangyayari. Biglang may isa na namang flashback. Sa pagkakataong ito, ikinwento ang nakaraan ng ama ni Banana Peel. Sa kanyang paglalakbay para palakasin ang kanyang kapangyarihan, napunta siya sa Tibet kung saan nakilala niya ang Senior Potato. Nakita ng Senior Potato ang potensyal ng Junior Potato at itinuro sa kanya ang Withered Tree Divine Art. Bagamat ang advanced na bersyon ng teknik na ito ay nawala na at limitado lamang sa panlabas na aplikasyon, perpekto pa rin ito para kay Junior Potato dahil dalubhasa siya sa pagsalo ng mga espada gamit ang kanyang mga kamay.
Gayunpaman, hindi siya nasiyahan sa limitadong kaalaman at sumali siya sa Black Death Alliance. Nang suriin ni Lizard ang teknik, natuklasan niyang hindi naman pala ganoon kahirap mahanap ang nawawalang bahagi nito dahil ang pangalan mismo ng teknik ay naglalaman ng asensya nito. Balik tayo sa kasalukuyan. Proud na inihayag ni Banana Peel ang lihim ng teknik, hindi lang ito tinawag na withered tree dahil sa panlabas na anyo. Ang tuyot na balat at ang internal energy ay konektado sa dantian na parang mga ugat ng puno. Binabago nito ang katawan para maging tunay na tuyot na puno na kayang sumipsip ng enerhiya ng kalaban, tulad ng isang puno na kumukuha ng tubig mula sa lupa. Tumawa siya na parang ako tuwing viral ang video ko at sinabing, uubusin ko ang enerhiya mo, Yunming. Ngunit biglang napansin niyang wala namang nangyayari kay Yunming. Napaisip siya, paano ito posible? Hanggang biglang napansin niya ang kakaiba, ang kanyang braso ay natutunaw. Nalilito at natatakot, nagsimula siyang umiyak. Anong ginawa mo sa katawan ko? Tanong niya kay Yunming, na nakangiti lamang ng malaki. Dito na nagkaroon ng isa pang mahalagang flashback. Sa nakaraang buhay ni Yunming, sa mundo ng martial arts, may tatlong individual na kinilala bilang pinakamapanganib. Tinawag silang Three Vicious Stars of Chi Engravings. Gaya ng ipinapahiwatig ng kanilang pangalan, ginagamit nila ang Chi Engravings technique, na hinihigop ang internal energy ng kanilang mga kalaban. Ang tatlong pangit na ito ay laging magkakasama at gumagamit ng teknik na ito sa sinumang minalas na makaharap nila. 2 sa 3 ang nakarating sa Flame Realm na halos imposibleng talunin. Ngunit sa Hall ng Alliance, 3 ulo ng mga ito ang nakadisplay. Ang taong pumatay sa kanila ay humiling ng kanyang gantimpala. Tinanong siya kung siya nga ba ang mag-isang tumalo sa 3 ito. Walang iba kundi ang master ni Yunming ang gumawa nito. Sa madaling salita, sinusubukan lang ng master ni Yunming ang isang bagong teknik sa espada noon, ngunit sobrang hina ng mga kalaban kaya hindi sila nakaligtas ni sa isang hampas. Isang beses, sinabi ng master ni Yunming na may mga nagtangkang sumipsip ng kanyang internal energy, ngunit hindi nila kinaya ang weakness chi niya at namatay. Iniisip ni Yunming na dahil ordinaryong martial artist lamang ang mga ito, hindi nila kayang tiisin ang weakness chi na may katangiang lumalason at nagpapabulok. Sa buhay na ito, hindi pa niya lubos na namamaster ang teknik na ito, ngunit hindi yun mahalaga. Umiti siya ng may bahagyang yabang at sinabi kay Banana Peel, sinabi ko na sayo, huwag kang gagawa ng kabaliwan. Sabay tanong, hindi ba itinuro ng pamilya mo na huwag basta-basta sumipsip ng kung ano-ano? Ipinaliwanag niya na ang internal energy niya ay parang dalisay na lason. Nang magsimulang masaktan ang mga braso ni Banana Peel, ginamit ni Yunming ang venomous chi at sinunog ito hanggang sa maging abo sa harap ng lahat, na ikinagulat ng mga nanunood, kasama na si Rabbit. Habang abala si Yunming sa paglilinis ng kanyang mga kamay, labis na nag-aalala si Rabbit. Iniisip niya na kung magpapatuloy ito, masyadong maraming tao ang mawawala. Sa utos ni Banks, sinabi niyang kailangan na nila itong itigil. Ngunit biglang napansin ni Rabbit na hawak ni Banks si Little Waifo bilang bihag. Sinabi nito na magpapatuloy lamang sila hanggang sa mamatay si Yunming. Hindi makapaniwala si Rabbit sa nangyayari. Galit niyang tinanong si Banks, paano mo nagawang gawing bihag si Yoni? Anong klaseng galit ang meron kalaban sa isang junior disciple? Laking gulat ni Rabbit nang marinig niyang sinabi ni Banks na si Yunming ay hindi isang ordinaryong junior disciple. Dagdag pa niya, ang pagkamatay ng white-haired gorilla ay hindi walang halaga para sa kanya. Para kay Banks, ito ay isang malaking kawalan na dapat niyang gantihan, kahit ano pa ang halaga nito. Napabuntong hininga si Rabbit at naisip, sana magkaroon ako ng babaeng tulad niya, isang handang mahalin ako kahit patay na ako, kahit ang kabayaran nito ay paghihiganti. Sa galit, tinanong ni Rabbit si Banks kung siya ba ay voluntaryong sumali sa Sichuan Assembly dahil sa layuning ito. Malamig na sinabi ni Banks na alam ni Rabbit ang lakas ng kanyang flame techniques, kaya madali niyang mapapatay ang isang marupok na babae tulad ni Waifo. Upang patunayan ang kanyang banta, sinugatan niya ng kaunti si Waifo. Samantala, tinanong ni Mio si Yunming, bakit kayo naglalaban-laban? Ngunit ni siya ay walang ideya.
Sa sobrang galit, pinalaya ni Rabbit ang kanyang aura na nagdulot ng tensyon. Galit niyang sinabi kay Banks, sigurado ka bang hindi kita mapuputulan ng ulo mula sa distansyang ito? Sa ilalim ng presyon, umamin si Banks na kaya nga ni Rabbit, dahil narating na nito ang Fire Realm. Ngunit binalaan niya siya na kung mawawalan siya ng kontrol at tatama si Weifo, magkakaroon nito ng malubhang sugat. Napilitan si Rabbit na itago muli ang kanyang espada at sinabi, maghintay ka. Pagkatapos kong asikasuhin si Yunming, ikaw ang susunod. Sa malamig na tono, sinagot siya ni Banks, kapag patay na si Chad, tatanggapin ko ang sarili kong kamatayan. Hindi makapaniwala ang mga nanunood na upang pigilan si Yunming, kailangan pang personal na makialam ng isa sa 6 na Grandmasters. Habang nagkakaharap sina Rabbit at Yunming, sinabi ni Yunming, hindi ko balak makipaglaban sa iyo ngayon. Sa kanyang tugon, humingi ng paumanhin si Rabbit. Malungkot niyang sinabi na kaiyahiya ang sitwasyon, ngunit wala siyang magawa. May bagay siyang kailangang unahin kahit sa sariling buhay niya. Hiniling niyang unawain siya ni Yunming. Dagdag pa niya, tatapusin ko ito ng mabilis at walang sakit. Habang sinasabi niya ito, parang si Yami Sukihiro ang vibes niya, maliban na may hawak siyang sanga sa halip na sigarilyo. Bigla, tulad ng mga gogo, nagsimulang tumugtog ng musika ang mga ant na parang nagsimula ng concert, na bomb a lot sa buong arena. Iniisip ni Yunming na napaka-awkward ng musika sa ganitong oras. May mali sa melodya. Lalong nagalit si Rabbit at tinanong si Banks kung ano ang ginagawa nito. Gumamit siya ng sound technique na hindi lang sumasakit sa kanila, kundi pati sa mga inosenteng tagapagmana ng iba't ibang angkan na ngayon ay nanginginig sa sakit. Tinakpan niya ang tainga ni Weifo at sinabing hindi ito mahalaga dahil tinutulungan lang niya si Rabbit, at tiniyak niya na hindi maapektuhan si Yunming kaya wala siyang dapat ipag-alala. Ngunit hindi napigilan ni Rabbit ang magalit, gaano pa ba kalaking kahihiyan ang dadalhin mo sa atin? Ang lahat ng ito ay hindi naman kailangang mangyari. Habang tinitingnan si Banks, dagdag pa niya, tingnan mo lang ang itsura ng mga troll natin. Ang awkward nga talaga. Tumugon si Banks, kung gusto mong itigil ito, hindi ka na dapat nagsimula. Samantala, halos hindi na makapagpigil si Maria habang naglalabas ng pagkasira ulo si Banks. Sinabi niyang kailangang maranasan ni Yunming ang terror ng kamatayan kaya dapat tapusin ni Rabbit si Chad. Pasensya na, Ate Banks, pero ang overpower na troll ay malamang nagno-nospeak lang sa isang sulok. Naiisip ni Yunming na masyadong maingay ang lahat, na ikinagulat ni Rabbit. Gumamit ng whirling frenzy dance at inihagis ang mga umiikot niyang blades. Tumama ang mga ito sa mga music hero, sinira ang kanilang mga instrumento, at ikinagulat ni Banks at Rabbit ang mga sumunod. Lumilipad ang ulo ng mga music hero habang si Yunming ay kalmadong kinokolekta ang kanyang mga singsing. Kailangan nang itigil ni Chad ang kanyang ultra instinct-like race. Habang lahat ay naguguluhan pa rin sa nangyari, tinanong ni Yunming si Rabbit, ayan, natapos ko na ang nakakainis na tunog. Ngayon, tapusin mo na ang sinimulan mo.